Hello mga ka-legit cover cards, another updates po tayo kung saan nga ay may lumalabas na balita na kung saan ang GMA ay sinisisi ang TV5 talents dahil sa kapalpakan kanilang ginawa. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Of course, bago nga tayo tumungo sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards po na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ay muli pinasaya tayo ni Atasha, no? She's wearing parang pusha pink to na pag tinamaan ng ilaw, kala mo nagmamaroon or bloody red, ano? And very Gen Z talaga kung paano siya kumilos, paano siya magsalita, very classy. Ganon po siya, ganon siya i-describe ng ilan sa mga netizen natin sa comment section habang pinapanood natin siya. Even po yung pinaka-latest interview niya, dun po sa EAT, no? Kasi parang during the commercial break, pinakita po dito yung first day nitong si Miss Atasha na talagang ano nila yon, nilihim talaga nila yon, as in. Umaga parang wala talagang as in nakakaalam na merong palang Atasha Mulak na bubulaga sa atin that time. So napakaganda nung kanyang interview, yung first day niya, and yung kanyang mga kung paano siya magsalita at sumagot, no, sa mga questionnaires na ipinupukol sa kanya ng interviewer during that time. At masasabi mo talaga na ilulook forward mo pa yung mga bagay na gusto mong malaman patungkol sa kanya. Talagang everyday, isa-surprise niya ang lahat ng mga legit lover cards dun sa mga experience niya na naranasan niya nung nasa UK pa siya. Sabi niya nga po sa isang interview, sinabi niya na yun daw po sa UK, may mga kailangan, kumaga parang malayo kasi yung parents niya sa kanya, yung mga parents po nila, nandito po sa Pilipinas while they are studying in UK. So, binibisita-bisita lang sila doon ng kanilang mga parents para po kamustahin sila. Syempre, very high-tech na rin ngayon. Nagkakausap sila through phone, diba? Maging sa normal na tao ginagawa yun. Pero, ang isa sa pinaka-biggest revelation niya nga is, kaya pala ganun siya katin, ganun siya kapayat dahil doon daw sa UK, sobrang mahal daw ng meat. So talagang napurga siya doon sa gulay, napurga po siya doon sa talagang masasabi mo na dumaan talaga siya sa struggling days niya po doon sa UK. Pero syempre worth it naman ang lahat dahil nakagraduate po siya at talagang napagkasya niya kung ano po yung meron siya. Maybe masasabi niya rin na baka nagkaroon siya ng other job doon sa UK just like what Casey Concepcion did, 'di ba, nung nag-aaral siya sa ibang bansa. At ngayon, let's dive into yung pinaka-sentro ng ating pong news for today's video. Kung saan, ito pong news or GMA ay parang ito po ay ano po ngayon talagang binabash dahil po sa isang pangyayari, yung GMA News and Public Affairs. Kasi nga, meron po silang inilabas na AI or Artificial Intelligence. Sabi po doon, bakit na lang hindi totoong tao or AI sportscaster ng GMA umani ng mga negatibong reaksyon. Umani ng reaksyon at komento sa mga netizen ang pasabog ng GMA News na ilulunsad na nila ang kauna-unahang Artificial Intelligence AI sportscaster na magbabalita sa balitang sports sa pagsisimula ng National Collegiate Athletic Association or NCAA Season 99 Linggo, September 24. At nabanggit na AI sportscaster ay sina Maya at Marco at sila'y binubuo sa pamamagitan ng pagsasanib pwersa ng GMA Integrated News, GMA New Media Incorporated at GMA Synergy. Sa comment section ng balita ay makikita ang iba't ibang reaksyon at komento ng netizen tungkol dito. Karamihan dito ay tila hindi gusto ang ideyang ito. Kasi nga naman, di ba, parang bakit kailangan nyo pong gumamit ng AI? Meron naman totoong totoong katauhan si Maya at saka yung Marco. Ba't di na lang totoong tao? Sabi po ng ilan netizen. Wow, what a way to indirectly discourage mass comm students. One more thing, nawawala na ng opportunity na makapagtrabaho yung iba. It's not even a good idea. Sportscasting ay isa sa mga underrated field sa journalism, which is very true.
As a communication graduate, nakakalungkot po, isa ito sa madilim na bahagi ng innovation and technology at maging sa mga nagpapakadalubhasa sa larangan ng pamamahayag, which is true. Kasi parang tinatanggalan na nila ng karapatan yung mga journalism o yung mga nagtapos ng mass communication na makapagtrabaho sa ganitong field. Nothing to be happy about there. It's actually alarming, scary, and sad. This is even worth praising and stand my ground. Technology should always be just an assistance to human, not replacement to human. Kala ko pa naman willing kayo mag-hire ng isa pang Mike Enriquez. Where's the uniqueness of every broadcaster kung puro AI in the future? Samantalang patungkol nga sa mga reaction na ito, grabe, wala pa pong ibinibigay na any reaction ang GMA. Pero ito nga, dahil po sa dahil sa balitang ito, ito namang pangalan ni Khaled Karen ay nakakaladkad, no, patungkol sa issue na to, kasi habang siya po ay newscast dito po sa TV5, may nabanggit po siya na sinabi niya na, hello, hindi po ako AI. So dahil po dito, pinick up po ito ng ilan sa mga netizen. Khaled Karen sent netizen bash when she appeared to throw shade of GMA network use of artificial intelligence in sport broadcasting. Then she called out a basher of misgendering her. So dahil po sa pagkakasabi po na ito, parang feeling tuloy ng ilan sa mga kapuso, parang pinapatamaan po nitong si Khaled Karen, na isa sa mga news anchor po dito sa news program ng TV5, pinapatamaan niya ang GMA. So dahil dito, talagang ang dami pong nambabash sa kanya, hanggang sa pati po yung kanyang gender ay kinakaladkad na rin, ano. So masama ba yung sinabi niya? Kung tutuusin, nagsasabi lang naman siya ng totoo, 'di ba? Na parang parang kaisa siya sa mga nagsasabing, why do you need to use AI? Kung pwede mo namang gamitin yung mga talents mo diyan sa GMA. Ang daming GMA Sparkle artists at ang dami pong mga journalists diyan na pwede nilang gamitin para po mag-host, no, sa nasabing event. So dahil dyan, sige, magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update natin. Sabi po ni Ma'am Chioli Bautista, ang layo naman, no comparison please, kasi yung anak ni Carmina parehong lantad ng makikipag-sweet sa kanilang partner, at si Atasha pagpasok pinapasok ang pag-aaral at walang lalaki na involved pa. Okay naman si Cassie at yung kambal, pero kanya-kanya galawan kasi mas matutukan na magulang ang pag-aaral. Kasi nga ngayon, 'di ba, parang may partner na rin si Mabi. Sabi ni April Cordero, kahit anong gawin ng Itbulagta na yan, hindi nila kayang ungusan ang TBJ. Hehehehe. Mas maganda ibigay na nila yung Itbulaga para mabago ang tingin ng mga netizen sa kanila. This is very very true, 'di ba? Hanggat hindi nila ibinabalik yan, mas lalo pong ang baba ng tingin ng mga tao sa kanila. Ngayon parang pinaglalaban pa talaga nila sa korte, no? Gumagastos pa sila para lang dyan. Sabi po ni Raimundo Jr. Pine, for me, my class, ang Amulak Twins, kahit sa ang aspeto mo tignan, hindi basta ganda lang ng itsura, brainy rin, hindi trying hard, responsible ang mga magulang. Alam mo, pag sa mga ganitong klase kasi, kapag po kung paano kumilos ang isang anak, lagi yung nag-overshadow or nasa-shadow niya po yung kanyang mga magulang. Laging yun lang ang laging binabanggit. Paano mo pinalaki mga anak mo, ganun. Romby Brizuela said, yan din kasi yung kagandahan sa panig ng TVJ. Marunong sila magpakumbaba kapag may magawang mali. Kaya mahal sila ng mga tao noon pa man. Isa na ako doon. True. Ito naman yung issue patungkol sa public apology na ginawa po ng pamunuan ng EAT at ni Miss Jenny Perez sa MTRCB patungkol po dun sa maling ginawa, pagkakamaling pagbanggit nga nitong si Sir Joey De Leon. Sabi ni Sunny Lawrence Ahero Pineda, beauty and brains naman si Atasha, tunay na malakas ang appeal at karisma, hindi nakakasawa. Kung i-compare si Atasha kay Crispy Pata, then yung anak nung isa ay kwek-kwek. Patapusin mo sa pag-aaral yung dalawa mong anak, kulang na lang pati sa pambalot ng lumpia, lumalabas ang pagmumukha nila. Out of school youth sila Hindi magandang tignan dahil may pera naman para sa pagmatrikula pero ayaw mag-aral. As a parent, red flag yan at hindi role model. Si Aga at Charlene, good parenting, at si Atasha ay role model lalo na sa mga anak ko. Alam mo, very true naman to, kahit masakit po pakinggan para sa part po ng twins ng Legazpi. Pero totoo naman
siya, 'di ba? Real talk 'yan eh. Kasi parang mas priority nila yung pag-aaral kasi business is not forever. 'Yun po ang lagi nilang sinasabi. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.